Welcome to our Sunday online fellowship. Bago tayo magsimula ay tayo manalangin. Amen. Panginoon, salamat Panginoon sa iyong pagpapala. Salamat Panginoon na araw-araw Panginoon ay bagong iyong pag-asa, bagong simula, bagong pagpapala Panginoon. Ikaw po Panginoon lagi ang siya nagpo-provide, nag-bless sa bawat isa sa amin. Ikaw Panginoon siya nakakakita sa anumang mga nangyayari sa araw na ito. Ikaw Panginoon ang siyang buhay, buhay sa katauhan Panginoon, nagma-manifest, gumagalaw at especially Panginoon nagma-manifest ka, especially sa mga oras na, ah, may mga gawain kami. Lalong-lalo na sa pag-ibig, Panginoon. Bagamat bagamat alam namin, Panginoon, na, lahat lahat ng galaw dito sa mundong ibabaw ay si Kristo ang siyang namumutawi at nagma-manifest. Ngunit doon po namin nakikita ang working ng iyong virtue, especially sa mga times na pag-ibig, kabutihan, kawang-gawa, lahat Panginoon ng mga magandang gawain Panginoon nang dahil sa pag-ibig doon ka namin lalong nasusumpungan, doon ka laging nagma-manifest Panginoon ng iyong pangalan, ng iyong presence, ng iyong, ah, virtue Panginoon. Especially sa mga times na kami nagtutulungan, nagmamahalan, nagpapatawaran, nagpapanalangin sa isa't isa, nagdadamayan, ah, fellowship, Panginoon, especially sa fellowship, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang nagma-manifest sa bawat isa sa amin na Diyos. Panginoon, ah, dinadalangin ko po, Panginoon, anuman mga pangangailangan ng bawat isa. Um, Dinadalangin ko po, Panginoon, na mag-manifest Panginoon ang iyong, pagpapala at, pag-ingat, pag-bless Panginoon sa bawat isa, especially sa mga senior citizens namin. Hawakan mo si Pastor Ed Layok Panginoon, patuloy niyo pong panumbalik sa kanya, kaya iba yung kalakasan, iba yung kagalingan, iba yung kagalakan Panginoon sa kanyang ministry of serving humanity, Panginoon. Ingatan mo siya, patuloy niyo pong itayo siya, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong lakas at iyong kapangyarihan, Panginoon, na siyang dala niya araw-araw. Ngayon rin sa mga senior citizens, Panginoon, si Sister Linda, Panginoon, ah, lahat ng mga seniors, Panginoon, kay Brother Ruben, ingatan mo sila, Sister Mary Ann, si Brother Perry, ingatan mo, panumbalik mo kalakasan sa kanyang katawan, especially sa mga araw ng kanyang trabaho, sa mga araw na malamig ang panahon. Ikaw po, Panginoon, siyang, mag-bless sa kanya physically, spiritually, lahat, Panginoon. I-bless mo siya, Panginoon. Ngayon rin sa kay Brother Danny, kay Sister Beng, ingatan mo sila, Panginoon. I-bless mo,
Um, Gayon rin kay Brother Cyrus, kay Sister Doris, especially kay Sister Doris, Panginoon, hawakan mo siya, hawakan mo kanyang katawan at ipanumbalik mo kay Sister Doris, iba yung kalakasan, iba yung kagalingan, ah, iba yung kagalakan, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Naway gamitin mo ang, ah, mga herbal na gamot, mga pag-ibig namin para kay Sister Doris at gabayan mo siya sa kanyang mga actions at, ah, gamitin mo lahat ng aming enerhiya na maging daluyan ng kagalingan, daluyan ng, ah, durugin namin, Panginoon, espiritu ng karamdaman sa kanyang katawan para manumbalik sa kanya iba yung kalakasan, iba yung kagalingan, Panginoon. Ngayon rin kay Sister Sally na nasa US, ingatan mo siya, um, gabayan mo siya, Panginoon, sa kanyang paghanap ng trabaho. Naway, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang siyang, mag-bless sa kanya ng, stable job, um, happy, environment at ingatan mo siya, Panginoon, lalong-lalo na sa kanilang kanyang mga anak, Panginoon, ingatan mo sila, i-bless mo sila. Ah, Gayon rin kay Sister Rebecca, Brother Alex, Panginoon, gabayan mo sila sa kanilang work, sa kanilang ano man ang kanilang mga ginagawa, ipagpala mo sila, Panginoon, ng ah, healthy body, ah, sa kanilang work, sa paggamot kay Alden, Panginoon, sa ano man yung mga kinaharap nila, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang siyang maggabay, mag-ingat at mag-bless sa kanila, O Diyos. Gayon rin kay Sister Leah, i-bless mo, Panginoon, sa kanyang mga activities, sa kanyang mga, um, sa kanyang mga ano man yung kanya-kanyang pinagkakaabalahan. I-bless mo siya, Panginoon. Shalom, Sister Sally. Um, at sa kanyang pagtulong pagtulong ni Sister Leah sa kanyang kapwa na magkaroon ng confidence sa kanilang sarili, sa kanilang katawan, at, sa mga panahon na, ah, dala ng buhay sa kanyang mga dance classes. Ikaw, Panginoon, siya mag-manifest at ingatan mo siya ano man yung mga kanyang karamdaman na pinagdaraanan, ikaw, Panginoon, siya mag-bless, mag-ingat at magpala, Panginoon. Sa ibang mga hindi ko na ma-mention, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na siyang mag-provide, mag-bless, ah, kay Sister Marisa, Panginoon, i-bless mo siya, Panginoon, sa kanyang trabaho, sa kanyang patuloy na pananampalataya sa'yo, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, ingatan mo sila, Panginoon. Gayon din kay kay Brother Perry ano, tapos Sister Julie, Panginoon, kay Brother Joshua, nawa'y Panginoon, dinadalangin po namin, Panginoon, na makakuha sila ng favorable results sa kanyang test, Panginoon, na ginawa para kay Brother Joshua. Kina-claim namin ang iyong healing grace, ang buong kalakasan, Panginoon, buong kagalingan
Kay Sister Jinky sa kanyang mga, activities, alam mo yung kanyang mga activities, i-bless mo siya, Panginoon, ng joy, peace, and strength, Panginoon, kay Brother Aldrin, kay Sister, Eileen, kay Sister Aleli sa kanilang trabaho, sa kanilang, pamilya, Panginoon, i-bless mo rin. At ngayon rin, Panginoon, sine-celebrate namin ang birthday ng aking kapatid na si Sister Lourdes. I-bless mo siya ng ibayong kalakasan despite na pinagdaraanan niya ang, dialysis 3 times a week. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa strength, sa healing, sa provision, Panginoon, na iyong palaging, bine-bless sa kanila. Gayon rin ang iyong maliit na lingkod. I-bless mo, Panginoon, ng iba yung kalakasan, iba yung kagalingan. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa complete healing and recovery na binigay mo sa akin sa araw na ito. Ikaw, Panginoon, ang siyang, laging nagma-manifest sa bawat isa sa amin at bawat manifestation, bawat struggles, bawat, pag-miss namin ng mark o bawat pagtagumpay namin sa anumang mga pagsubok, Panginoon, ay ikaw, Panginoon Kristo Jesus, ang siyang nagma-manifest. Buhay kang nagma-manifest sa bawat isa sa amin. Patuloy na umiikot ang iyong virtue sa lahat ng mga aming mga ginagawa at, ang iyong presensya, Panginoon, ay, ah, naramdaman namin araw-araw, hindi lamang sa amin, kundi kahit sa ibang mga ministers, ibang mga kapatiran, dito sa Pilipinas o sa mandako ng mundo. Alam namin, Panginoon, na wala pong imposible sa'yo, Panginoon, kundi ikaw po ay patuloy na nagma-manifest at, um, patuloy lumalabas ang lahat ng iyong attributes, ang iyong paglabas ng kung sino ka, kung anong character mo, Panginoon. Ngunit ngayon ay ang kaibahan ay ngayon po ay we are on a personal relationship and experience with you, Panginoon. Kaya lahat ng aming mga actions, mga narinig naming mga, ah, sharings man ay napakaimportante na ma-experience namin ito first hand, Panginoon. Kaya Panginoon, lahat tayo ay aming samadalangin sa matamis na dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Um, okey. So, punta tayo sa slides natin. Amen. So, yung slides ko today ay Christ lives in humanity. Amen. Nakikita natin 'no, na buhay si Kristo sa ating lahat. Buhay na buhay po siya. Sabi nga sa Biblia na ginawa ang mundo, para sa kanya para kay Kristo, Panginoon. Kung wala si Kristo ay wala po kahit na anong ginawa. Amen? So nakikita natin na si Kristo, ang manifestation na Kristo, ang siyang nag-a-unfold ngayon sa mundong ibabaw para makita nating lahat ano ang ano ang mga experiences,
ano ang mga, nangyayari, ano po, kahit anong mga pangyayari, lahat po 'yan ay parte ng unfolding ni Kristo para sa ating panahon upang, matupad lahat ng kanyang mga pangako, lahat ng kanyang mga, um, kailangang gawin, amen? Para sa panahon, presenteng panahon na ito. Kaya makita natin, so ang unang slide ko dito is Christ lives in humanity. When you initiate love, its vibrational frequency will cascade and awaken the Christ in humanity to bring out his love for people. This love is very, very contagious. Sabi ko nga, ang maliit na mga ginagawa natin mga kabutihan, ang mga pagsasakripisyo natin para sa mga loved ones natin, ang mga random acts of kindness na wala po, sabi ko nga palagi, wala po nasasayang. Wala po kailanman kahit na anong gawaing may pagmamahal ay nasasayang. Wala po, kundi lahat 'yan ay parte ng vibrational frequency na nangyayari at nararamdaman sa ating paligid na siyang nagbubuhay, nagbibigay buhay, amen? Nagbibigay buhay sa ating paligid. 'Yan ang virtue na siyang nagpagaling do'n sa babaeng may blood issue ng kanyang hawakan ng laylayan ni Kristo. 'Yan ang vibrational frequency na siya nagpapagaling, nagbubuhay ng patay. Ano man, 'yan ang virtue na umiikot. Pero, eto, it's just the difference of knowing and the not knowing. Anong diperensiya nun? Sa mga sa mga hindi nakakaunawa sa present flow ng spirit ngayon, pero marami silang mga kawang gawa, marami silang mga, sakripisyo na kanilang, ah, araw-araw ay nagsasakripisyo sila, um, araw-araw po ay nagsasakripisyo sila, ah, hello? Oo, Send ko po ngayon. okey po. Hello, pastor. Opo. Opo, i-send ko po ngayon ha. Sige, sige, okey, okey. Sorry, sorry. Okey, so, nakikita natin ang galaw ng Panginoon, amen? Sa bawat, sa mga hindi nakakaunawa 'no, sa mga hindi nakikita yung present flow ng spirit, ang mga sakripisyo na kanilang ginagawa minsan ay, kapag hindi sila nakakaramdam ng appreciation 'no, doon tinuturuan sila na maging patient, na maging, ah, na bumukas ang mga unawa sa kanilang buhay na may mga struggles, may mga
challenges, may mga nakita natin ang daming mga mahal natin sa buhay na nagsasakripisyo, araw-araw sa trabaho para lang maka-provide sa kanilang mahal sa buhay. Tapos minsan ay parang nakikita natin nasasayang ng mga mahal nila sa buhay o hindi maganda ang ginagawa sa kanila. Pero part 'yan ng kanilang journey, part 'yan ng kanilang paghubog sa kanilang character. At bagamat hindi nila nakikita ang galaw ni Kristo sa sa activity na 'yan, ay part pa rin 'yan ng paghubog sa kanila, si Kristo pa rin 'yun. Kahit na hindi nila nakikita, kahit na hindi nila, um, nare-recognize na 'yan ang galaw ng Spirit para sa kanilang panahon. Kasi sa ating mga nakakaunawa, nakakakita, nakikita natin yung galaw ng Spirit, naunawaan natin na ah, si Kristo, the anointing, the Spirit is present in all beings. At sa bawat galaw natin, lalo natin ipinaiigting ang kanyang manifestation, ang kanyang virtue, ang kanyang, ah, kapangyarihan ng vibrational frequency na yon na nagbibigay buhay, 'di ba? Kahit ako ngayon, naramdaman ko na ngayon, thank you Lord for these past few days parang matamlay ako, may karamdaman ako. But right now, as I'm opening up the vibrational frequency of Christ, as I am opening up the message, unti-unti kong, ah, nagiging magaling ako. I mean say, gumaling ako sa anumang karamdaman na aking naramdaman. At dito ko na-appreciate, 'no? Ito ang pinakamaganda, eh. Dito ko ina-appreciate ang aking kagalingan upang aking maibahagi ang magandang salita sa araw na ito sa inyong lahat. Siyang siyang, vibrational frequency na ah, nagva-vibrate from me to this speaker, this sound to everyone who is listening to me right now is the same vibrational frequency that is constantly healing me, strengthening me, um, reinforcing my faith, reinforcing my strength, my healing, 'di ba? Kaya nga sabi ko nga, being able to do good to others is a reward in its own. For the mere fact na nakakatulong ka, nakakapagbigay ka pa rin, nakakapag-bless ka sa iba, kahit na anong pinagdaraanan mo sa buhay mo, it is a blessing in its own. Amen? And it is a vibrational frequency. It is Christ living in you, in your actions, in every human being, in their actions as well. Sometimes we miss the mark. The missing the mark is also Christ. It is a way of the vibrational frequency for Christ to teach you those very important life lessons. Kaya ka nagmi-miss the mark. Meron akong napakinggan, sabi 'di ba yung, si David, um, nung gagawing hari si David ng Panginoon, ano pinadala ng Panginoon sa kanya? Hindi corona, kundi si Goliath.
Challenges. Challenges that uh, shape David to be the king that Israel needed for that time. Excuse me. 'Di ba? Kung gugustuhin ah, kung gugustuhin ng spirit, amen, na makita ng bawat isang tao, 'no, ang kanyang buong potensyal, kailangan meron tayong mga challenges na pinagdaraanan. Because only through those challenges, especially yung mga nakadudurog na mga challenges na siyang magtuturo sa atin kung paano na tayo magre-recover mula sa pagkadurog na yun. Kaya kayang mai-share ni Paul na sabi niya na, um, "My strength is made perfect in weakness." There will be times that your strength alone is not enough for you to succeed. But sometimes, or most of the times, if we have strength, we are so only focused on that strength. And when we are focused on that strength, we tend to rely on ego. Kasi malakas tayo eh. Pero nung tayo humina, makita natin na ang totoong strength ay nanggagaling kay Kristo Jesus, nanggagaling sa Espiritu. At yung strength na yun na siyang nagpa-perfect sa atin ay yan rin ang strength na nanggaling sa Spirit at yun ang mas makabuluhan. Merong, the struggles that you do, the success that you do becomes much more meaningful. Amen? If you come from challenges, you come from weakness, you come from, and that's what's important. We can see, we can understand the move of the Spirit in every aspect because we are now conscious of the Spirit. We are now spiritually sensitive to the move of the Spirit. We need to be uh, active, actively understanding what is happening, especially in our lives. Amen? There will be times that merong mga mag-grow sa puno natin. Mga alinlangan, mga kahinaan, mga mga ano man, yung mga lust o ano man, you don't need that. But those challenges is part of 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 your life that is molding your character, perfecting your character in this life. And after we graduate from this life, as we move forward, as we step through the door that is called death,
and we will continue on our journey to wherever it will take us. But for now, we are here in this earth. We are spiritual beings, spiritual beings living in earth, in our earthly lives and experiences. And that's what's beautiful, because you are able to put yourself on an observer point of view. Kasi alam mo naunawaan mo na, na itong katawan na ito, bagamat anong naramdaman niya ngayon na sakit, kirot, o paglait ng kapwa mo, ano man yung bang pinagsasabi sa'yong hindi maganda, hindi ka na nagre-react agad. Kasi naunawaan mo na hindi ito yung final na ikaw, eh. Hindi ikaw yung flesh lang, na kapag namatay si flesh, ay wala na, para ka ng bula na nawawala. Hindi po. Ikaw ay spirit being. Ikaw ay si Kristo sa katauhan mo. Amen? At ikaw ay eternal. Ikaw ay perfect. Ikaw ay holy. Ikaw ay pure. Kaya lahat ng ito, you are able to parang be an observer sa iyo, makita o tignan mo, teka, bakit 'to nangyayari sa buhay ko? Baka kasi ito, baka kasi ito. Nakakapag-analyze ka instead of, kapag hindi mo naunawaan, hindi mo naintindihan yung present flow ng message ngayon, kung ano lang nasabi sa'yo, doon ka nagre-react, doon ka doon ka lang nagre-respond, 'di ba? Mas hindi na tayo, ah, nadadala lamang sa anumang mga hangin ng naririnig natin, kundi nakakapag-observe tayo, nakakapag-analyze tayo, nakakapagtingin tayo, nakakapagsabi natin, "Oo nga, ang daming kaguluhan, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na buhay pa rin ako, malusog pa rin ako." 'Di ba? Ang dami nating mga puwedeng mapasalamatan, yung mga loved ones ko, okey sila, kahit anong kaguluhan, kahit anong mga challenges, kahit anong mga taas ng mga presyo sa paligid natin. Nagkakaroon tayo pa rin ng provision na makapag-provide sa ating sarili, sa ating mga loved ones, at na-observe natin na lahat 'yan ng mga nangyayari ay may dahilan. Imbes na palagi tayong nagmumukmok, natatakot na, 'di ba? Kasi kung palaging dependent ka lang sa mga anong nangyayari sa paligid mo, masasama't masasama ka sa mga taong ito, mga nagmamanipula sa ekonomiya, sa politics. Madadala lang tayo sa mga narrative na gusto nilang nakatuon lang na ang ating atensyon doon. Pero dahil ikaw ay gising, kapatid, ikaw ay Kristo, naunawaan mo mga bagay-bagay, nakikita mo, you are able to read, to see the move the spirit, nakikita mo yung mga galaw, nakikita mo yung mga, you are able to read between the lines, nakikita mo na hindi lahat ng sinasabi ay yun na ang ibig sabihin. Kundi ang maganda dito ay kung ano mga sinasabi, ano mga naratibo na kanilang sinasabi, nakikita mong agenda sa likod ng salitang yon. Take for example, it is the revealing na time na talaga ngayon. Tignan mo ngayon, yung gobyerno natin, nakakahiya, 'di ba? Example lang 'to, na kitang-kita mo, na yung gobyerno pilit nilang tinatago at sinusulong ang mga naratibo, na mga narrative, mga gusto nilang maisip mo na panalo ka, na ginagawa nila yung gusto mo.
sabi ng gobyerno, sabi ng Congress, magpapasa raw sila ng dynasty bill, 'di ba, yung anti-dynasty bill daw. Pero ang nakasulat kapag babasahin mo yung detalye ng kanilang ipapasa na anti-dynasty law, 'di ba? Sabi nila hindi raw puwede tumakbo ang mga membro ng iisang pamilya, iisang angkan sa iisang posisyon, pero puwede raw sa iba't iba. Iba-ibang meron silang mga terms, eh. Ang lumalabas parang, 'di ba, sabi nga nila, hindi yan anti-dynasty law, eh. Yang law na yan kapag pinasa at napasa successfully ay magiging legal ang dynasty. Bakit? Kasi puwede pa rin isa tatakbo ng presidente, isa sa Senado, isa sa Kongreso, isa sa, 'di ba? Ay gano'n rin. So nakikita natin mga kapatid, kailangan maging sensitibo ka sa galaw ng spirit, sa kay Kristo na siyang nagma-manifest sa atin. Huwag po tayo magsasawa mga kapatid, bagamat ginagawa ng maraming tao parang hindi maganda, mga missing the mark nila, pero dito ang iyong pagkakataon kapatid na maging Kristo. Pangatawanan mo kung sino ka talaga. Ikaw si Kristo na siyang gumagalaw sa kalagitnaan ng mga kaguluhan na nangyayari. Huwag po tayo sana magpadala sa mga gusto nilang paniwalaan natin. Amen? Tuloy tayo, no? Nakita natin na si Kristo ay nakikita hindi lamang, 'di ba? Kasi wala nang pisikal na taong Kristo. Hahanap ka ng isang lalaki na nakadamit na mahaba, naka-robes, na kailangan balbas sarado, kailangan mukhang picture ni Kristo. Hindi, wala na 'yan. Matagal na tayong hindi tayo naka-focus doon sa panlabas sa anyo lamang. Naka-focus po tayo sa panloob na anyo ng bawat nilalang. Amen? So basahin natin yung konting ginawa ni Kristo bago nung siya'y namatay at bumalik, 'no, nagpakita siya sa mga disipulo. Sa John chapter 21 verse 4-7. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Puwede pala yun, na nagpapakita si Kristo, pero hindi na nakikilala siya. Amen, mga kapatid, 'di ba? Hindi mo alam kapatid, yung tao na ni-take advantage mo, hindi mo alam si Kristo nagma-manifest dun sa taong yun. Kaya ang sakit, 'di ba, nung yung mga wicked, nung sinabi nila kay Kristo sa nakasulat sa scripture, 'di ba, na kami kami ang nag, ah, 'di ba, bakit hindi kami parang, kami ang propesiya sa iyong pangalan, nagpapalaya sa mga demonyo sa iyong pangalan, Kristo. 'Di ba, ang dami naming ginawa sa iyong pangalan, Jesus Christ. Bakit? Sabi ni Jesus Christ, "You are not part of me." Amen? So, hindi
lahat ng tao na nagsasabi si Jesus Christ ay Lord ay not necessary 'no, na kailangan ay tanggapin mo na face value, amen? Always, always, test the spirit, amen? Pero tingnan natin, basahin natin dito 'no, "But when the morning was not now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus said unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Therefore that disciple whom Jesus loved said unto Peter, It is the Lord." Sino yung disciple na mahal si Kristo? Alam natin si John yun, yung yung writer. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. 'Di ba? Maging sensitibo tayo mga kapatid. Maging sensitibo tayo at ma-identify natin ang galaw ng spirit sa tao. Makita natin na yung mga tao na punong-puno ng tattoo, pero 'di ba, meron silang mga natutulungan ng kanilang kapwa. Hindi mo alam si Kristo na nagma-manifest doon sa gawa ng taong yun, amen? There will always be, ah, times that Jesus Christ is disguised as a hermit, disguised as a selfish man, or disguised as anyone sa mga sa mga sa mga experiences mo sa mga tao. Hindi mo alam na nagdi-disguise ang spirit ni Kristo sa bawat galaw ng mga tao. Bakit naka-disguise? Para, ma-test ang character mo, para ma-mold ang character mo, amen? Hindi lamang sa pamamagitan ng miracle lamang na nandoon ang galaw ng spirit, kundi sa bawat, ah, magandang gawain, mga gawain na na nagpapahiwatig ng pagmamahal sa kapwa, mga selfless acts of kindness, ah, bravery, sacrifices, makita mo at maunawaan mo, maramdaman mo si Kristo na siyang gumagalaw sa kalagitnaan mo. Amen? It is very important for each one of us to always be alert, always be conscious of the move of the Spirit wherever you go, whatever you do. Amen? Sometimes test the Spirit. Always, no? Always. Naging observer ka eh. So bilang observer, ah, nagiging alerto ka
alerto ka sa mga bagay, mga maliliit na mga bagay na ginagawa ng iyong kapwa na nakikita mong galaw ni Kristo o kaya na-alerto ka sa hindi galaw ni Kristo, amen? Doon, hindi tayo naka-focus lamang sa mabubuti lamang. Sabi nga natin palagi, binabalanse natin lahat 'yan. Sometimes, 'di ba, yung ibang manloloko, gagawa sila ng paraan na kunyari mabait sila para mapagkatiwalaan mo sila. So, kailangan maging alerto ka kapatid. Makita mo ang galaw at ang understanding kung sino si Kristo ngayon. Amen? At makita natin sa next slide, tuloy ang tuloy ang kanilang, relationship or fellowship kay Kristo. Sabi dito sa verse 9, as soon as as soon then as they were come to land, they saw a fire of coal there, and fish laid thereon and bread. Jesus said unto them, bring up the fish which ye have now caught. Simon Peter went up and drew the net to land, full of great fishes, 153. And for all there were so many, yet was not the net broken. Saith, Jesus saith unto them, come and dine. And none of the disciples durst ask him, who art thou? Knowing that it was the Lord. Amen? That's why we need to move from, uh, we need to move from yung paglakbay natin 'no, yung mga kaalaman natin kailangan hindi lamang nakikinig, hindi lamang alam na teka, yung mga understanding natin, we need to progress from, uh, believing, from believing into knowing. Kasi believing kailangan meron pa ring, ah, kailangan mo pa ring maniwala. Bakit mo kailangan maniwala? Kasi, ah, alanganin ka pa doon. Kaya ka kailangang maniwala. And for the longest time, yung journey sa haba ng pagiging Kristiyano mo, hanggang ngayon ba kailangan ka pa rin, kailangang maniwala? Um, Hanggang ngayon ba kailangan believing ka pa rin, believing sa mga promises? O nag-progress na tayo from believing into knowing? Iba ang believing, iba yung knowing. Believing ay hindi ka pa naniniwala, kaya mo kailangang maniwala. Pero sa knowing ay alam mo na, hindi mo na kailangang magbi-build ka pa lang ng, ah, kaalaman. Amen? So, gawin natin na ang believing is accept something as true, feel sure of the truth truth of. Kailangan parang ang believing ay kailangan ka pa ng yung,
ah, nagbi-build ka ng trust na yan ay totoo. But sa knowing, showing or suggesting that one has knowledge or awareness that is secret or known to only a few people. That in full awareness of consciousness. Ang layo, 'di ba? Ang believing kasi, 'di ba sabi noon nung panahon pa ni Branham, only believe, 'di ba? All things are possible. For the longest time, tinakbo ng church ages, believe, 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 believe. Bakit? Kapag believe ka lang, subject ka to doubt. Kasi kung hindi ka nag-believe, wala. Hindi ka, 'di ba, walang pundasyon yung pananampalataya mo kasi believing ka lang. Because we progress from believing into knowing. Knowing is parang pananampalataya yan, parang faith yan eh. It is the substance of things hoped for. Kahit na may mga nangyayari na parang alinlangan ka, but you know na malagpasan mo, 'di ba? Iba yung tayo mo eh. Iba yung integrity mo. Sa believing, halos wala kang integrity kasi kailangang maniniwala ka pa lang. Believing, believing, believing. Iba ang believing, iba ang knowing. Knowing is pinanghawakan mo na, alam mo na with all certainty at conscious ka. Amen? Sa anong meron mo sa knowing. At sa believing, maaring, 'di ba, hindi ka pa maniwala o hindi ma-discourage ka o ano. We need to progress from believing into knowing. At yung knowing na yun, kapag ikaw tinatayuan mo na yung knowing, conscious ka, you are able to abolish yung fear sa buhay mo because you know who you are. You know who Christ really is. Amen? Alam mo na eh, kilala mo na. And lahat ng mga nangyayari sa paligid mo, sa iyong buhay, o ano man, kailangan ay, ah, kailangan ay makita mo, sadyain mong makita si Kristo sa bawat pangyayari, sa bawat hamon, sa bawat sagot, sa bawat kagalingan, makita mo si Kristo. Amen? Amen po ba? Sharing dito si Sister Jocelyn. Be sensitive. Be at the moment. Be appreciative. Be grateful to see through the humble acts of kindness, acts of love and concern around you, and be inspired to be a blessing too to others. For a child, however difficult life has, they felt of an absentee parent who is an OFW, be appreciative and know the pain of not able to see your growing years but needed to provide for the family. A soldier or a police who dedicates their life for the love of his countrymen to help us have peace and order and safety of the land. Thank you. Thank you for sharing, Sister Jocelyn. Di ba? Makita natin. Bagamat sabihin mo, hindi,
Binabayaran ang pulis, ang mga sundalo, binabayaran 'yan para gawin nila ang trabaho nila. Pero ang isang tao, kapag hindi niya mahal ang kanyang trabaho, korapsyon ang nangyayari. Tignan mo, tignan ninyo, sa laki ng suweldo ng mga pulis ngayon, ang daming pulis ang nasasangkot sa mga illegal na mga activities. Bakit? Kasi hindi sila naka-focus sa pagmamahal sa kapwa. Ang pagmamahal nila baluktot yung pagmamahal nila, yung nakakalungkot. Pero nakita natin mga kapatid, na sadyang mas marami pang bagamat merong mga corrupt na mga pulis, pero mas marami pa rin ang totoong nagmamahal sa kanilang kapwa, sa kanilang bayan, kaya sila naging pulis at sundalo na halos buhay nila araw-araw buhay nila ang nakataya sa kanilang trabaho mga kapatid, sa pulis, sa mga sundalo, 'di ba? Para magampanan nila ang pagprotekta sa atin, sa ating bayan, buhay nila ang nakataya. Amen? So, makita natin ang galaw ng Espiritu. Kaya sabi dito, sa John chapter 21, verse 24 to 25, this is this is the disciple which testifieth of these things and wrote these things, and we know that his testimony is true. Who is this disciple which testifieth of these things and wrote these things, and we know that his testimony is true? Yung writer mismo, yung title, John. And there are also many other things which Jesus did, the which if they should be written, everyone, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen? Yan po ang mga gawain ng Spirit. Bakit bakit hindi bakit hindi kayang maipasya sa mundo? I believe na hindi po ito pertaining lamang kay Jesus Christ the person lamang, hindi po, hindi po. There are many other things which Jesus did. Yung mga deeds ni Kristo, amen, ay deeds ng bawat sa isang tao sa buong sanlibutan. Kaya kailanman ay hindi kayang makasya sa mundong ibabaw. Sapagkat hindi lamang itong gawain na ito nakafocus lamang sa tao na si Jesus Christ. Hindi lamang po siya mga kapatid. Amen mga kapatid. Bawat isang maliit na bagay na inyong kabutihan na inyong ginawa mga kapatid. Bawat isa, nag-smile ka, kon 'di ba yung nagbigay ka ng comfort, nagbigay ka ng kaginhawaan, nagbigay ka ng konting kagalakan, kasiyahan, na tumulong ka, nagsakripisyo ka, lahat 'yan wala pong nasasayang. Sabi 'Di ba sabi ni Jesus Christ, "Gawin mo ang kabutihan, 'wag mong i-broadcast sa buong mundo yung kabutihan na iyong ginawa." 'Di ba sabi niya, "Itago mo ang kabutihan na iyong ginawa sapagkat ang iyong Ama na nasa langit ay alam ang iyong ginawa." Amen? So sa mga small things, sa mga things na ginawa ninyong kabutihan, kahit na walang nakakaalam. Amen mga kapatid, you are so blessed na nakakagawa ka ng kabutihan kahit na
walang nakakaalam. Okey lang 'yun mga kapatid, hindi po sayang. Lahat 'yan ay naka-record sa libro na Kristo, amen. Lahat ng kabutihan, lahat ng sakripisyo, lahat ng mga pagtitiis, pagtimpi, mga kapatawaran, kabutihan, kagalakan, lahat, lahat ng gawa na nakapag-manifest ni Kristo sa iyong buhay, wala pong kailanman ni isang nasayang. Amen? Wala po. It is all recorded. Your Father who is in heaven knows who is the Father. Amen? Huwag kang manghinayang kapatid na nagsakripisyo ka sa mga mahal mo sa buhay, na kailanman hindi ka nakarinig ng thank you. Ni minsan parang naramdaman mo, taken for granted ka. Minsan naramdaman mo kapatid, na mas pabor ng magulang mo ang ibang kapatid mo, kahit na anong kabutihan, kahit anong sakripisyo, kahit anong tulong na gawin mo, hindi ka sinusuklian ng kabutihan. Huwag kang maghinayang kapatid. You are so blessed kapatid, that you are still able to do those kindness. Naka-record po lahat 'yan. Wala pong sayang, wala pong nakakalimutan, wala pong nakakalusot. Amen? Wala pong nakakalimutan, wala pong hindi nare-record sa Lamb's Book of Life. Amen. 'Wag kang manghinayang na magbigay ng kabutihan, pag-ibig, lahat ng mga positive, mga tulong sa iyong kapwa na parang sa tingin mo yung kapwa yun, yung taong yun hindi deserving ng iyong pagmamahal, hindi deserving ng iyong kabutihan. Alam niyo po ba yung mga taong hindi deserving ng ating kabutihan, ang siyang mga taong pinakakailangan ng ating kabutihan, kaunawaan, pagmamahal. You don't know what that person is going through, what he or she has gone through in their lives. And yet you are still able to do those selfless acts of kindness for them. Huwag kang manghinayang na wala kang thank you nakuha. Huwag kang manghinayang na wala kang gantimpala. Huwag kang manghinayang na hindi parang sa tingin mo ay kailangan may blessing ng Panginoon sa'yo. Huwag kang manghinayang kapatid. Lahat po 'yan, lahat po ng pagpapala has its due season. Wala pong nasasayang, walang nakakalimutan ang Spirit, wala po. Amen? Huwag po tayong manghinayang because you are Christ in doing all those selfless acts na 'yan mga kapatid. Tuloy tayo. We are the Lord now, and we only desire for our betterment. Let's always have an active participation in that desire. So you are actively exercising your faith, actively praying for the brethren, actively giving encouragements to them who needs it, actively helping others. And let's all step out of our comfort zone, fulfilling that desire with love. Amen. It is my heartfelt desire to help
to do good, to be of encouragement to others, gawin natin 'yan ng may pag-ibig. Amen? Kahit na ano pa, ano pa ang sabihin nila, if you are led by the Spirit to do good, especially to them who are not deserving, amen, you are so blessed. You are manifesting Christ in that very moment. Do it with love. Amen? And yung last slide ko, we now have the authority to write our own story. Hindi na po tayo dependent sa tinatawag nilang parang destiny, parang, you're destined to ruin. Huwag kang maniwala doon, kapatid. You have the authority to write your own story because we know ourselves best. Hold, claim, and own everything that is yours. Give passion to your life, just like actors in the movie who act out their roles with conviction. Let's do our part with conviction in our hearts. Amen? Ano man yung papel mo sa buhay, ikaw ba ay kailangan mag-abroad para sa iyong mga loved ones? Ikaw ba ay araw-araw na kailangan maglalakbay ka para hanap para sa hanap buhay, para sa mga mahal mo sa buhay na minsan nakikita mo yung mga mahal mo sa buhay parang, tamad-tamad, lasinggero o ano man. Huwag kang magsawa na magmahal, kapatid. Huwag ka pong manghinayang, huwag kang ma-discourage. Amen? You are writing your own story right now, kapatid. And sa bawat galaw mo, bawat desisyon mo sa buhay, tandaan mo, ikaw ay si Kristo na siyang nagma-manifest sa panahon na ito. Amen? At wala po kailanmang nasasayang. Lahat po ng blessing ay may takdang panahon na pagdating. Lahat po ng pagpapala ay, merong, um, saysay. Amen? Lahat po ng kabutihan, lahat po ng ano man yung gawain na kailangan mong gawin. Amen? Meron po at meron pong reason. Kaya huwag kang manghinayang. Huwag ka kailanman dumating sa punto na pinagsisisihan mo na gumawa ng kabutihan. Because it is Christ manifesting in that vibrational frequency you are doing. Amen? At kailanman ay wala pong nasasayang. Amen? So also, importante sa atin na maging conscious tayo na makita natin si Kristo sa katauhan ng bawat isang tao. Makita natin, maging conscious tayo na yung ginagawa nitong taong ito, yung parang
Hindi tama. It is the character of Christ that is pushing people for change to happen. It is the opportunity that the Spirit is doing for people to manifest the Christ in their lives. Sa bawat kalupitan na ginagawa sa ating mga kapwa, tayo po kapag na-expose sa atin yan, we are able to face those challenges and correct it. Amen? Mga katiwalian ngayon na na-expose ngayon sa ating gobyerno, ginigising na ang mga taong bayan. Ginigising ng bawat isang tao para maging responsible ka sa iyong aksyon. Maturuan tayo kung ano ang mga hakbang na kailangan nating gawin para maiwasan ang mga korapsyon na ito. Tandaan natin, wala pong ang totoong kapangyarihan ay hindi po nasa gobyerno. Ang gobyerno ay nandiyan sapagkat sila po ay hinirang ng tao. Maaring maraming mga panloloko na ginawa nila para makumbinsi ang mga tao sa kanilang mga boto, pero ang kanilang mga ginagawa, nilalantad na ngayon upang turuan tayo kung ano ang mga tamang hakbang na kailangan nating gawin para sa totoong reforma at totoong makatao ang mga kailangang ihalal natin sa gobyerno. I really hope na makita nyo si Kristo. Amen? I hope you can see that it is Christ moving in our midst in whatever the challenges, whatever's the struggles, whatever's happening around us. It is Christ moving, teaching, sharing. Always, no? Always. You have the authority to write your own story, kapatid. If I choose to be at ease, to be at peace, kahit puro kaguluhan sa aking paligid, choose to write your own story, kapatid. Kahit ano man yung mga magulang mo, ano man yung background mo, kung pinili mong isulat ang iyong storya sa pamagitan ng kabutihan, sa pamagitan ng pagmamahal, sa anumang mga bagay na makatutulong sa iyo at sa kapwa. Gawin mo yan, kapatid. Amen? Pakatawanan natin, mga kapatid, kung Shalom, Brother Ben, pakatawanan natin
kung sino ba talaga tayo sa panahon na ito. Amen? You are Christ, and in everything that you do, it is Christ's manifestation, moving, manifesting, uh, then after that, we need to learn, we need to understand, we need to analyze sometimes our actions. At the end of the day, while you are resting, minsan magbulay-bulay tayo sa mga pangyayari sa araw mo. Doon mo makikita ang kabutihan ni Kristo na siyang nagpapakita sa iyo kung sino ka. Amen? So, lahat ito sana po ay naging pagpapala ang aking sharing sa araw na ito. Okay, closing prayer tayo. Amen. Panginoon, salamat Panginoon na ikaw po Panginoon ang nagpala, nag-bless sa bawat isa. Salamat Panginoon na ginamit mo ang iyong maliit na lingkod na upang buksan ang galaw ng Spirit para sa araw na ito. Ang iyong galaw ay hindi lamang ito isang aral, hindi lamang po ito isang unawa na kailangan pa naming paniwalaan, kundi itong unawa na ito ay siyang aming alam. Alam na namin sa kalooban namin ngayon ay makita namin mag-manifest siya outward. Mag-manifest siya sa pamagitan ng bawat isa sa amin. Ikaw po, Panginoon, siya mag-manifest sa bawat isa sa amin ng iyong proteksyon, ng iyong pagpapala, ng iyong kabutihan, iyong pag-ibig, lahat, Panginoon, ng mabuti ay aming inaangkin para sa aming buhay, sa aming mga journeys, sa aming pagbubukas ng bagong unawa, especially sa mga darating na bagong taon. Ikaw po, Panginoon, siyang mag-ingat sa bawat isa sa amin. I-bless mo ano man yung mga challenges na hinaharap namin. Ikaw po, Panginoon, siyang mag-ingat, mag-bless, mag-heal, mag-provide, ano man mga pangangailangan ng bawat isa, makita namin, makuha namin, matanggap namin, angkinin namin sapagkat ito ang aming storya ngayon. Kami na ang mismong nagsusulat ng aming sariling storya. Gusto namin maging malakas, gusto naming ah, merong punong-puno ng provision, gusto namin na lagi kaming masaya, Panginoon. Kaya lahat ito, Panginoon, ay aming binabalik sa iyo ng buong pasalamat, buong papuri, buong pagmamahal sa matamis sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen. God bless to all. Shalom. Enjoy life. Live long and prosper, everyone. God bless. Bye-bye.